Eto ngang parang spring dito sa pinto ng CR namin tatanggalin ko na dahil nasira na. Spring ba ang tawag diyan? 'Di ko nga alam kung anong tawag diyan, basta yun na yun. Palibhasa first time namin magkaroon ng ganitong pinto, minsan nakakalimutan namin 'yan na naka-lock pala tapos sasarahan namin, bubuksan namin, kaya ayun natanggal na, kaya tinanggal ko na ng tuluyan. At ayun nga na matanggal ko parang mas maganda pa dahil mas nasasagad kong buksan etong pinto lalo na kapag naglilinis ako ng CR kaysa nga meron niyan. May mga tools naman dito sa bahay ang asawa ko kagaya na nga lang ng screwdriver, kaya lang tinatamad naman akong kunin dun sa lagayan niya, kaya eto na nga lang cordless drill ang ginamit ko. Pagkatapos pinaliguan ko na nga itong aking kinder dahil maya-maya lang papasok na nga din siya ng mga oras na yan, tapos nilinisan ko na nga din siya ng tenga at pinutulan ko na nga din ng kuko dahil medyo mahaba na nga ang mga kuko. Kung bet nyo nga tong nail cutter na ginagamit ko, set na yan, lalagay ko na nga lang dyan sa may comment section ng link kung saan ko nabili. Tapos maya-maya lang nagising na nga din tong batang maliit, eto nga't nagluluto na din ako ng pang-ulam namin. Bali nag-adobo nga lang ako nitong tilapia, nilagyan ko nga din ng gulay. Para isang lutuan na lang, diga, may gulay na, may isda ka pa. Eto namang gulay na hinalo ko, yung gayat-gayat na siya, kung tawagin dito sa amin ay pangpakbet. Mas gusto kong luto dyan ay adobo, kaya hinalo ko na nga din tong tilapia dahil nag-aadobo din naman ako ng tilapia. Di yun, may gulay na, may isda pa. Tapos sinanda ko na nga din itong pang-snacks ng kinder ko, bali saging yan. Palibhasa paborito niya ang saging, aba ay naubos. Pero kapag apple at saka orange ang pinapabaon ko sa kanya, hindi man laang nauubos. Tapos sa mga oras na yan, nasa crib lang ang batang maliit, pinapanood ko lang siya ng TV para nga malibang naman siya habang busy-busy ako dito sa pag-aasikaso dito sa estudyante ko. Sabi ko nga dito sa estudyante ko, tawagan na ang papa niya para nga maihatid na siya sa school. At ayun nga, pagkatapos kong asikasuhin ng kinder ko, umuwi na nga din ang asawa ko at hinatid na siya sa school. Tapos eto't pinaliguan ko naman tong batang maliit. Ganyan na talaga ang routine ko, kailangan unahin ko talaga ang mga bata bago ang sarili ko, bago pa ako makaligo. Minsan nga hindi na ako nakakaligo. At ayan, pagkatapos ko paliguan tong batang maliit, papainumin ko ng vitamins. Sa mga nagtatanong nga pala ng vitamins itong batang maliit, ganun pa rin, Nutrilin at saka Silin pa din ang pinapainom ko sa kanya. Tapos maya-maya nga lang natulog na nga ulit ang batang maliit, kaya ito't nakaligo ako at naglinis naman ako dito sa salas. Dahil natutulog nga ang batang maliit, hindi nga kaagad ako nakapaglinis dito sa kwarto, at nang magising na siya, nilabas ko muna siya, nilagay ko muna sa crib, tapos eto nga't naglinis na ako dito sa kwarto. Dahil kapag inuna ko nga ang paglilinis sa kwarto tapos nakahiga siya dyan, magigising din siya, hindi rin ako makakapaglinis. Pinagtatanggal ko nga muna tong mga unan dahil lilinisan ko nga tong higaan namin. Bale magpapalit sana ako ng bedsheet, kaya lang hindi ko pa nga pala nalalabahan yung isa kong bedsheet, kaya lalagyan ko na nga lang ng cover itong pinaka-foam. Kapag talaga bumibili tayo ng foam, pinakaunang nasisira talaga yung pinaka-cover ng foam. Kaya eto nga't bago pa masira ang cover ng foam namin, bumili na ako ng panibagong cover para in case masira yan luma, meron na kaagad akong pampalit. Hindi ko na kailangan magpatahi pa dahil nung una nagpapatahi pa talaga ako ng pinaka-cover ng foam. Hindi pa naman sira ang pinaka-original na cover dahil kabibili lang namin yan, kaya hindi ko na nga muna tinanggal. O siya, paano mga ma? Hanggang dito na nga lang ulit for today's video. Salamat sa panonood. Good night!